Kumusta kayo mga lods? Welcome back ulit dito sa channel ko, Nerwak Vlogs Vancouver. So kakauwi lang natin galing sa part-time, I stay galing sa full-time. Pupunta naman tayo sa part-time. So live update tayo mga lods. Yung part-time na tinitira namin is yung isa wala na. Ito na lang ang natira, itong washroom na to. So yung isa na kasama si Mrs. wala na, binitawan na namin mga lods. Gawa na hindi namin kinaya, no? Naka-4 na buwan din kami doon sa part-time na yon. So nag-aalala lang ako kay Mrs. kasi nga palagi sumakasakit yung likod at yun nga, mukhang hindi niya kaya binitawan na namin. Sa akin ayos lang ano. So ang gagawin natin ngayon is sana makahanap tayo ng pamalit doon sa ginawa nating part-time na cleaning. So itong natira ngayon na washroom, maliit lang siya pero sayang din kasi kahit papano nakakatulong din doon sa bayarin, kaya di natin dapat bibitawan to. So papunta tayo ngayon doon. Kakatapos na natin sa full time. Dito tayo sa may dito tayo dumaan sa may Hastings ngayon. So papunta tayo doon sa may Gilmore, yung natin yung part time. So dito ako dadaan, didiretsuhin ko tong Hastings Street na to, tapos doon ako liliko sa may Boundary Road para dire-diretso. So ito yung Hastings Street mga lods. Most probably dito palagi may mga homeless. Ito ang tambayan ng mga homeless, pero dito banda wala masyado. Doon din doon lang sa pinagtatrabuhan ko, doon lang medyo maraming homeless. Dito banda wala. So malinis to banda rito, no. Dito ang daan ko kasi nga medyo malapit dito. Kahit saan ka dumaan, matraffic kasi. Dito na lang ako dumaan para isang isang diretsahan na lang. So didiretso ako tapos liliko ako sa kakanan ako sa may Boundary Road. At didiretsuhin ko yung Boundary Road na yon, liliko naman ako kaliwa doon sa may Mamaya alamin natin kung saan ako liliko. Papakita ko sa inyo yung So ang ganda ng panahon ngayon dito, hindi na masyadong mausok. Gawa ng wildfire dyan sa may Vernon, BC. Medyo malapit dito. So kung makikita nyo sa video, yung ulap medyo kulay asol na. Yung bundok rito nakikita nya. Yung isang araw kasi masyadong makulimlim na hindi mo maintindihan, mainit na makulimlim na hindi mo makikita yung bundok. At buti ngayon hindi na siya masyadong sana makaubos na yan. I mean sana mawala na yung wildfire na yan kasi napakalaki ng pinsala kumbaga, at saka nagdudulot ng masamang kalusugan sa mga tao So hindi siya dapat sana umulan naman para mawala na yung wildfire na yan. Dati palagi nating iniisip na sana wag umulan. Ngayon hinahanap-hanap na natin ang ulan, gawa ng mahirap din kasi dito sa Canada kapag sobrang init yung mga puno nila madaling masunog. Hindi ko alam kung bakit. Yan, kung makikita nyo matraffic talaga rito marami kasing rito maraming mga kainan. Tsaka itong itong kalsada na to, itong way na to, ay yung pinakadulo nito papuntang Highway 1 din. Pwede kang pumunta ng North Vancouver, pwede kang pumunta ng Whistler, pwede ka rin pumunta ng papuntang Abbotsford, Surrey, Langley, ganon. So kaya pinapakita ko sa inyo yung itsura ng ng kalsada. Nandito pa rin tayo mga lods sa Hastings. Sinasabi ko sa inyo, matraffic talaga rito. Dito banda sa pababa na sa may
sa tawag dito Rinpro Street. Dito banda hindi na masyadong traffic, pero pag doon banda sa may pinagtatrabahoan ko pababa, napaka-traffic. So ngayon malapit na tayo sa boundary. So konting kimbot na lang at liliko na tayo papuntang ladaan tayo ng Luhid Highway, tapos liliko tayo papunta kasi tayo ng Burnaby banda. Yung part-time ko is part na siya ng Burnaby, kaya medyo may kalayuan konti. Nasa 15 minutes to 20. Pag sobrang traffic talaga 30 minutes. So ganun lang. Kaya kailangan ng sasakyan rito sa Canada mga lods Kasi nga yung mga trabaho hindi siya pwedeng lakarin. Pwede naman mag-bus, gawa lang. Pero minsan kung nagbabas ka rin, minsan nagluluko din kasi yung mga bus dito Minsan nasisira, kunwari, minsan out of service, ito ganyan. So mahirap kapag meron kang trabaho araw-araw, kailangan mo talagang puntahan. So kailangan may sarili kang sasakyan. Kahit na yung sikanhan lang na sasakyan, basta meron kang gagamitin para makapunta dun sa pinagtatrabuhan mo. Hindi guaranteed yung yung bus na araw-araw ka mag-commute, mahirap. Lalo na kung winter, naku po, mahirap. O depende na lang sa diskarte mo kung makakachimpo ka ng bus na hindi nasisira. Kasi nga dati yung anak ko tsaka yung asawa ko nagre-reklamo. Kasi nga yung bus na papunta dun sa dati na may tinitirhan sa freezer, palaging nasisira raw. Kaya sinasabi nila sa akin na pasundo na lang, pasundo, ganito, sunduin niyo po, ganito, ganyan. Kasi nga yung bus, minsan nag-i-stop na lang tapos sasabihin sa'yo, lilipat ka. So, napakahirap. Hindi rin basta-basta kapag nagko-commute ka. So, malapit na tayo dito sa may likuan, papuntang boundary. Ayan. Talagang itong itong kalsada na to, tuwid na tuwid to, simula dun sa pinagtatrabuhan ko papunta rito. Kaya mas madali dito kaysa dun sa liliko ka pa sa mga kung ano-anong street na So ito, nasa na tayo, Cotinay Street. So kasunod dyan, boundary na Ito, boundary na to. So, liliko tayo dito. Kakanan tayo rito. Nakita nyo na to itong part-time ko. Yung sa may Gilmore. Sinama ko na to sa vlog pero yung sa loob, hindi ko sinama. Ano lang, sa labas. Yan. Tingnan nyo yung kalsada mga lods hanggang dulo yan. Ayan. Ganyan yung tsura. Ito yung boundary. Tinatawag nilang boundary ito mga lods kasi nga ito yung boundary Vancouver to Burnaby. So dito sa bandang kaliwa ko, Burnaby na yan. Dito sa bandang kanan ko, Vancouver. Kaya tinatawag na boundary ito mga lods. Yun ang sabi nila Nakikiano lang tayo. Yan. Ano nangyari sa mga sasakyan? At parang nasa gitna matanda yung driver. Nagulat ako, parang tinatamaan niya yung guhit, na puting guhit sa gitna ng kalsada. Ayan. Hayaan ko na. So, yan, napakadali lang dito, kahit na medyo matraffic dun sa Hastings. Yan. So, makikita niya rito Kitchener Street. Tapos susunod yata Luhid. Ayan. Kung meron lang sana tagahawak ng camera, papakita ko sa inyo itong gilid. May mga nagsitaasan na building. Sa Willing dun. Mamaya pag mag-stop sign, mag-stop tayo. Red light camera in 100 meters.
So, ang susunod pala, First Avenue is ganito dito sa Vancouver, masyadong maraming sasakyan. Kapag tumira ka sa city, hindi ka gaya sa probinsya na wala masyadong sasakyan. Pero pag dito mga lods, ang dami sasakyan. Masasanay ka rin pagka sa araw-araw mo nagda-drive, masasanay ka rin. Ayan. Medyo malapit na tayo. Shortcut to dito eh. Kumbaga. Yan, kung makikita yung building sa may, yung building na mataas, dyan ako nagpakaruwas dati. Nagpakaruwas ako dyan sa Express, Express Auto-Was. So, dito na tayo sa Lougheed Highway. Yan. Diba? Napakaganda ng lugar dito mga lods. Yan. Yung mga building doon sa kabila, yan makikita. Yan yung itsura dito. Ay naku, hindi ko may pakita dito sa bandang kanan. May malaking truck. So, yan yung itsura mga lods. So, nag-stop muna ako mga lods. Meron lang ako ipakita sa inyo. Yan yung nagsitaasan na building na yan sa may sa may Wellington. Ayan sa. Yung baba niyan is Brentwood Mall. Diyan sa may Burnaby. Ayan o. Ganda ng panahon mga lods. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng one. Ayan. Malapit na kasi tayo kaya stop muna tayo para i-video tong lugar na to. Ayan. So nandito na tayo mga lods, no. Yan, tingnan nyo yung view dito. Ayan no. Malapit na lang to sa yan, dyan sa bandang baba. Highway 1 na yan eh. So ito yung part-time natin. Yung tinitira natin dyan is washroom lang. So, pakita ko sa inyo yung view. Yung building na dinaanan natin kanina, yan. Ayan. Actually, itong building na to, hindi pa to nagbubukas. Bali, yung gumagamit ng washroom na yan, yung security guard. Yan yung itsura dito mga lods. So, tirahin muna natin yung washroom na to. Babalikan ko kayo mamaya-maya. Nandito na tayo sa bahay mga lods. Hindi na ako nag-video nung papunta ako dito sa grabe yung init ngayon mga lods. Pumapalo ng 26 dito sa sasakyan. Pero dito sa ilang ba? Yung weather ngayon dito. 26 nga. Sa cellphone 26. Tapos sobrang init. Iba yung niya. Ito pala yung namin dito mga lods lugar. Kung saan yung bago namin tinitirahan, yung bahay na yan. Yung bahay na yan. So, nasa basement tayo, no? So, yun na nga mga lods, no? Ang topic ng vlog na to is yung natin. Yung part-time natin na hindi natin kinaya. So, hindi mo maintindihan kung malungkot ka o kasi sayang din yun eh. May dagdag income din kasi yun eh. O, wala na tayong magagawa, nabitawan na natin. Saka, hindi rin kaya ni Mrs. So, hindi na natin kailangan yun. Maghanap na lang tayo ng ibang part-time para meron tayong extra. Kasi nga, itong may binabayaran pa tayo. Ito. Dumi yung sasakyan mga lods. So may binabayaran pa tayo itong sasakyan. At the same time, yung renta ng bahay. At sana makaipon ng konti na meron pang matira sa sahod. Nagpapadala pa tayo sa Pilipinas, meron pa tayong binabayaran sa Pilipinas. So, ganun. Mahirap, hindi natin kakayanin kung wala tayong extra. So, kailangan makahanap tayo mga lods, So, yun lang. Yun lang ang topic ng vlog na to. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe
para naman makatulong ka. Para naman yung channel na to, para naman dumami pa tayo, no? So, yun lang. Pasensya na po kayo. So, yun. Maraming salamat sa mga sumusuporta dyan, sa mga bagong subscribers natin. Maraming salamat. Sa hayaan nyo at gagawa tayo ng content sa abot ng ating makakaya, no? So, yun lang. Yun yung topic ng vlog na to, na masyado tayong napektuhan, nawala yung part-time. Hindi naman masyadong napektuhan. Kumbaga, sayang din kasi nga malaking bagay din yun. So, yun. Maraming salamat sa palaging sumusuporta. So, ingat po kayo palagi and God bless. Bye for now.